Alam mo ba ang buong kwento sa gusaling ito? Bakit ECJ ang pangalan ng gusali? At pwede ka bang pumasok diyan? Iyan ang sasagutin natin sa pagpunta sa Intramuros. Halika sa Maynila! Maraming mahalagang gusali sa Maynila ang nawasak noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kadalasan, hindi na sila muling itinayo o naibalik sa dating ganda. Bihira ang mga gusaling naisaayos ng tapat sa orihinal at isa sa mga natatanging halimbawa nito ay ang ECJ Building sa Intramuros. Matatagpuan sa kalye ng Real at ng Santa Lucia noong 1896. Itinayo ang Casa Procuracion o Augustinian Provincial House bilang karugtong ng San Agustin Church at kumbento. Dinisenyo ito ng arkitektong Kastila na si Juan Herbas na siya ring gumawa ng Hotel de Oriente. Kilala rin ng gusali dahil sa nakataas na tulay na nag-uugnay sa kumbento ng San Agustin. Noong Agosto 13, 1932, isang malaking sunog ang tumupok sa Intramuros. Nasunog ang Casa Procuracion kasama ang Ateneo de Manila at bahagi ng Santa Isabel College. Naiwan lamang ang batong pundasyon ng gusali. Muling itinayo ang gusali at kalaunan ay inupahan ng George Lucas Adamson. Dito lumipat ang paaralan noong 1939 na naging Adamson University noong 1941. Ngunit nasira muli ang gusali noong ikalawang digmaang pandaigdig kaya lumipat ang Adamson sa kalye ng San Marcelino. Naiwan namang guho ang gusali sa Intramuros. Pagbabalik sa dekada 80, may ibang kwento na ang mismong mga Augustinian ang nagpasimula ng pagsasaayos noong 1970 at kalaunan ay nakuha ng grupo ni Eduardo Danding Coangco Jr., yung dating may-ari ng San Miguel. Dahil sa kanilang ugnayan, ang bagong gusali ay itinayo ng halos kapareho ng dating Casa Procuracion. Bagamat wala na ang natatanging bubong at nakataas na tulay sa loob, modernong istruktura na ito na may 5 palapag ng opisina at paradahan sa ilalim. Ngunit nananatili ang panlabas na disenyo nakahawig ng orihinal. Ngayon, ang ECJ Building ay puno ng mga opisina ng shipping companies, law firms at iba pa. Wala itong espasyo para sa museo o galerya na magpapakita ng kasaysayan ng gusali at hindi rin maaaring pumasyal sa loob. Maaari kang kumuha ng larawan dito at napakaganda at puno ng kasaysayan ng kanilang pader. Ngayon kung tatanungin ninyo ako kung paano nakuha ni Ramon ang San Miguel mula kay Danding ay saka na natin pag-usapan. Napakalayo ng topic na yan. Like, share, and subscribe para sa mas marami pa nating saysay sa ating kasaysayan.